Committee on Energy is hereby called to order. Today, the committee convenes its second public hearing in the proposed amendments to Republic Act number 9136, otherwise known as the Electric Power Industry Reform Act of 2001. This hearing continues the committee's deliberation that commenced during the first public hearing held on 23 July 2026. Before we move on, I'd like to acknowledge the presence of my colleague, Senator J.V. Ejercito. During the first public hearing, the committee heard the presentations and recommendations of concerned government agencies and the Manila Electric Company. As the hearing was not completed, the presentation of the remaining utilities, industry stakeholders, consumer groups, advocacy organizations will be taken up during today's proceeding. Narinig naman po natin sa SONA po ng Pangulo at isa sa mga prioridad na ikinasa sa lalong madaling panahon ang pagtanggal o pagbaba sa systems loss na sinisingil sa ating mga consumers. Sa ganang akin, mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ito po yung gusto po ng Pangulo. But I also understand that this has repercussions not only to government revenue, but also to the power industry as a whole. I'd also like to acknowledge the presence of Senator Risa Ontiveros. Morning, Chair. Good morning. Today's hearing provides an opportunity to further examine the proposed measures, receive the views and recommendation of the stakeholders, and clarify issues that may assist the committee on crafting responsive and effective legislative reforms. With that, may I ask my fellow senators if they have any statement to deliver? Senator JB. Yes, thank you, Mr. Chair. Good morning to my colleagues, Senator Tiberos, our chair, Senator Erwin Tulfo. First of all, I'd like to thank the chair for again calling this, for continuing the hearing on the amendments to the EPIRA. And just the same also, just like to commend our colleague for including right away in this morning's hearing the bills on because of his privileged speech as in connection with the President's State of the Nation address regarding the systems loss ay naisama na rin po ang agenda ngayong umaga, no? Bilang pagtugon doon sa nakarang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, malinaw po ang kanyang naging mensahe at kagustuhan na mababa ang presyo ng kuryente para sa bawat pamilyang Pilipino. Ilan sa kanyang mga binanggit na polisiya, gaya na nabanggit ng ating chair, ay ang pagtanggal ng systems loss at VAT sa bill ng ating kuryente. Buong suporta po ang inyong lingkod sa panawagang ito. As members of the Senate, we commit to do our part in realizing this objective through the laws that we're about to pass through this committee. Bilang tugon sa panawagan ng Pangulo, agad po nating file ang dalawang panukalang batas, Senate Bill number 2342, na naglalayong tuluyan ng alisin ang recoverable systems loss, at Senate Bill number 2343 na magtatanggal naman sa pinapataw na VAT sa electric bill. According to the Department of Energy, electricity bills could fall by 5 to 10% if system losses are taken out of the equation. At present, system loss caps set by the Energy Regulation Commission are at 5.5% for private distribution utilities and 8.25% for electric cooperatives. Ang argumento na kailangan laging ipasa sa consumers ang lahat ng gastos ay hindi na bago. Mula pa noong mga lumang power supply at power purchase agreements na pinasok ng gobyerno upang tugunan ang krisis sa kuryente noong early 1990s, Mr. Chair, naalala ko po yun. Yung PPA na noong panahon po ni Pangulong ni Fidel Ramos dahil po sa krisis na kinakaharap, nagkaroon ng purchase power agreement para maitayo kaagad ang mga power plants. Ngunit ilang taon, ilang dekadang pinasan ng sambayanan
yung mga enerhiya kahit na hindi po ginagamit ay ating pong pinagbabayaran. Matagal ho nating pinasan ang mga epekto ng PPA at hindi po natin makakalimutan. Sana'y natuto na tayo noong panahon na yon. Kaya kung may nagtatanong ngayon kung sino ang sasalo sa system losses kapag hindi na ito pinasa sa consumers, ang sagot ay hindi ang ordinaryong Pilipino. Tungkulin na ang ating energy regulators na tiyakin na makahanap ng patas at makatarungang mekanismo, hindi dapat pagbayarin ang mga consumer sa kuryenteng hindi nila nagamit at wala silang pananagutan sa pagkakawala nito. Napakabigat na ho, Mr. Chair, ng ating pong pinapasan sa araw-araw ngayon dahil sa krisis na kinakaharap, nagkasabay-sabay, mataas po ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng kuryente, lahat tayo umaaray na no, netong mga huling buwan dahil sa electric bills natin, but consumers faithfully pay for every kilowatt hour of electricity they consume. They should not be made to pay for losses arising from outdated infrastructure or operational inefficiency that are entirely beyond their control. Linawin po natin ngayong araw ano ang marching order ng Pangulo sa nalalabing 2 taon ng kanyang panunungkulan. Bukod sa kanyang direktang mensahe na tanggalin na ang systems loss, ganun din po ba ang magiging polisiya pagdating naman sa VAT sa kuryente? Ayon sa DOE, ang proposed VAT cut ay tumutukoy lamang sa charges para sa systems loss at hindi sa buong electric bill. Ganito po ba ang gusto nating ligasiya na iwan sa ating mga kababayan? Tulungan po natin ang ating mga kababayan na maliwanagan sa konkretong benepisyo na maaari nilang asahan. Dapat natuto na tayo sa karanasan ng mga lumang power purchase agreements. Naranasan natin na kapag ang lahat ng panganib at gastos ay pinapasa sa consumers, ang nagiging huling tagabayad ay ang pamilyang Pilipino. Hindi na dapat maulit yun. Beyond cheaper electricity bills, the committee's goal should be about institutional reform, holding utility companies strictly accountable and driving them to improve their operational efficiency. The responsibility of minimizing system losses should rest with the entities that own, operate, and manage the distribution system and not with the ordinary Filipino families already struggling with high electricity costs and high costs of everyday expenses. Our objective is clear. Consumers should only pay for the electricity they actually use and the services they receive. Ang kuryenteng hindi mo nagamit ay hindi mo dapat bayaran. Kaya nagpapasalamat ako, Mr. Chair, again, for prioritizing these measures no, that are, I would say, corrective. No? Sinimulan nyo na po doon sa oil regulation. Ngayon po ay EPIRA, ngayon naman po ay systems loss. Kaya maraming salamat, Chairman Erwin Tulfo, sa inyo pong pagbigay prioridad sa mga panukala pong ito. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you, Senator Ejercito. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa lahat. Sa taas ng singil sa atin sa kuryente, nangunguna na ang Pilipinas sa buong ASEAN sa pinakamahal na residential electricity rate. At matapos ang 25 years ng EPIRA, hindi pa rin ito nakapaghatid ng pangakong mas murang kuryente. Yan ang mga bagay na hindi dapat ipinagmamalaki. Dahil habang tumataas ang singil sa kuryente, sa bill na lang napupunta ang sweldo. Dahil sa bill shock, maraming napipilitang mamili kung alin ang uunahin. Kuryente ba? Pagkain? Gamot? O matrikula? Kaya welcome ang malinaw na utos ng Pangulo sa SONA. Alisin sa consumer ang systems loss charge at ang VAT nito. Pinanghahawakan natin ang utos na yan bilang opisyal na direksyon ng pamahalaan. Maaring maliit ang isang charge kapag tiningnan sa isang bill. Pero kapag kinolekta sa milyon-milyong tahanan, buwan-buwan, bilyong-bilyong piso iyan. Pero kung sakali, isang linya lang sa bill ang mabubura. Kung bubusisiin natin ang ating buong bill,
mas malaking bahagi niyan ang generation charge. Kasama rito ang fuel at iba pang gastos ng industriya na ipinapasalo sa consumer. Ibig sabihin, kung sa systems loss matatapos ang reforma, hindi pa rin mawawala ang totoong dahilan kung bakit mahal ang kuryente natin sa bahay. Kinikilala natin ang mga tunay at lehitimong gastos sa paglikha at paghahatid ng kuryente. Ngunit bago ito ipasok sa bill, dapat malinaw ang audit at batayan na yan talaga ang pinakamakatarungang singil. Again, Mr. Chair, we welcome the order of the President. Ngayon, sundan sana ng aktwal na bawas sa singil na mararamdaman ng ating mga consumer. Salamat po. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Before we move on and hear our resource persons from the utility sectors, would like to ask our chairman of the Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Juan. Narinig niyo naman po siguro, Attorney, Chairman, yung instruction po ng Pangulo na it is a mission, our mission now. Pero I've been hearing after that SONA yesterday, past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan, pag inalis systems law, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po? Kung ito po ay ang ipag-uutos ng batas sa pamamagitan nga nung pag-amyenda noong Section 43F at hindi na maaaring masingil yung gastusin na associated dun sa system loss, ito po ay aming i-implementa ng buong buo ng naaayon doon sa amyenda. Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply at ito naman ang kanyang i-deliver o dinidistribute sa kanyang mga consumers. Dahil po doon sa prinsipyo ng pass-through na pinaiiral natin, ang mga distribution utilities ay pinapayagan natin sa kasalukuyan na mabawi yung gastusin na yon na associated dyan sa kuryenteng kinuha nila mula sa generation companies pero hindi na aktual na naihatid sa mga distribution, sa mga customers nila. At kung ito po ay gastos na hindi naman maiwasan yung mga technical losses. So, kakailanganin lang po ng pagdedesisyon kung ano ang magiging mekanismo na para ito ay mapaghatian o kaya yung burden ay mapasan hindi ng mga consumers kundi ng ating mga utilities o kaya naman ay yung iba pang stakeholders sa ating power sector kasama na ang generation at transmission. Pero Mr. Chairman, dalawang klase po ang systems loss. Sa ilalim po nito is a technical, yung sinasabi mo law of physics. Para pong walang iniwan yan. Pag nag-order ako isang restaurant, nag-order ako ng isang blocking yelo sa isang ice plant. Pag dineliver po sa restaurant yun, lalo pag na-traffic pa, medyo natutunaw na po, bawas na po, di po ba? That's law of physics. Pero meron din po ang non-technical ang systems loss. Ito po yung mga pilferage, ito po yung mga jumper, ito po yung mga illegal connection, na-charge din po sa taong bayan. And I believe this is not the problem anymore ng mga consumer. Dapat sagot na po yun ng distributor kasi ninakaw po sa kanya kinuha po sa kanya, wala pong iniwan yan. And I will cite you an example, siguro Mr. Chairman, sa mga tindahan na lang po. Yung nangyayari po na ngayon, nagja-jumper, may mga pilferage, di po ba?
Para sa tindahan niyo po, may shoplifting. Kailangan ba i-charge na tindahan doon sa customer niya na susunod? Oy, na-shopliftan kami. Or internal theft, empleyado mismo yung nagnakaw, babayaran ng customer. So ito ho yung dapat pag-aralan din natin ninyo ho, sa ERC. Kasi po pwede. I was reviewing this for the past 2 nights. Nakita ko po pwede, systems loss po, doon po sa non-technical. Kasi po talagang hindi naman po law of physics yun eh. Hindi po nag-evaporate, di po ba? Will you agree with me na dapat hindi na po i-charge ito sa atin itong non-technical systems loss? Your thoughts? Opo, we agree to that na itong non-technical system loss, ito may bahagi dito na kontrolado ng ating mga distribution utilities. Maaring pag-ibayuhin nila ang pagbabantay sa kanilang distribution system at nang makita kung mayroong mga nagnanakaw, yung may mga illegal na connection. Pero po, ito nga din ang pinakaunang naging batayan doon sa RA 7832. Kaya ito nga pong system loss caps ay naunang nailagay dyan sa batas na yan dahil ang layunin talaga ng batas ay mas mapababa yung level ng non-technical system loss dahil ito nga pong batas na ito yung anti-pilferage. At nagkaroon lang ng pagbabago ito sa EPIRA nung sinabi na ang ERC na ang magdesisyon ng pagtatakda ng system loss cap pero nilagay doon yung mga batayan, yung mga konsiderasyon na aming dapat na sundin. Ito yung mga technical consideration. So parang lumalabas nga din po doon sa EPIRA na maaring tingnan itong non-technical system loss at magkaroon ng regulasyon para ito ay ma-minimize na ang pangungulekta sa mga consumers po. Thank you, Sir Chair. Go ahead. Sen. Pwede na makasingit na, Mr. Chair, bago kasi ayoko lang iwanan, maganda yung inopen niyo po. Kasi napansin ko po rin noon, dati pag merong mga nagja-jumper, no, nabanggit nyo, mga illegal connection, hinahabol ho yun, tsaka hinahabla. Pero ngayon, dahil dito sa systems tos, hindi na hinahabol, wala na rin naghahabla. Kasi nababawi na ng mga distribution electric companies yung nawala nila, pero dapat matuto. Dahil naalala ko po to, Mr. Chair, nung mayor po ako, nagtataka ko nung wala pa ito. Nagtataka kami bakit yung isang utility namin ang taas ng electric bill. So nung pinahanap ko sa engineering department namin, nung pinutol, yung buong barangay halos nawala ng kuryente. Pero hinahanap nun, inaalam natin. Kasi hindi dapat pasanin ng mga ibang consumer, halimbawa in this case, yung mga taxpayer ng San Juan, yung bagay na hindi sila ang gumamit. So yun ang tama ho yun. Kaya ako sumingit, Mr. Chair, dahil yung inopen nyo po, parang napansin ko, hindi na naghahabol ng mga nagja-jumper, mga nag-illegal connection, kasi nga po, nababawi na yata dahil sa systems loss. Pero hindi dapat maging responsibilidad ng mga ordinaryong mamamayan na hindi nila ginamit. Thank you, Senator JV. And sa mga electric cooperative naman, Attorney Lee, you're from NIA, right? Di po ba parang 8 to 12% ang systems loss sa mga electric cooperative? Correct me if I'm wrong. And out of that, mas malaki po yung mga non-technical sa mga pilferage. Ang report po sa inyo are your findings. Non-technical, yung mga jumper, illegal connection, di po ba? Kung masaayos lamang po siguro yan ng mga electric cooperative natin, bababa din po ng halos 8% po yung siguro ng systems loss na yan. Tama po ba, Attorney Lee? Morning, Mr. Chair, and to the honorable members of the Committee on Energy. Yes, Mr. Chair. In fact, NEA is monitoring the system loss data submitted by our electric cooperatives. In that regard, generally, as part of the bill, the system loss, which is if reflected in the bill, generally is about 5%. However, the data submitted
to the national electrification by our electric cooperatives across the country is verified by the ERC. At present, there is the clustering provided by the ERC through a resolution that identifies the different caps for specific. If I may mention, example for off-grid, the cap is 12%. That is the allowable. Now, if our electric cooperatives goes beyond the cap, then it is the electric cooperative that shoulders it. Pero still, Attorney Lee, I mean, to 12%, medyo malaki po yun, lalo na pag sa mga probinsya, no? Kung aalisin po yung non-technical, kasi ang malaking part po yata doon sa 12% cap na yun, nasa non-technical. Napaliwanag po sa atin yan ng ilang po mga engineer, kasi nga po, the reason why I learned about it, dalawang klase po pala yung systems loss, yung sinasabing non-technical or technical talaga na nag-evaporate lang because of physics. Pero yung non-technical, yun ang malaki-laki sa mga electric cooperative dahil kulang yung mga linya, may mga jumper. So kung aalisin po yung systems loss na yan, yung non-technical, malaki pong kabawasan sa bill ng mga kababayan po natin sa mga probinsya, di po ba? Yes, I agree with the observation of the committee chair, and that is why there is this attempt from the National Electrification Administration to segregate or identify which part of the overall system loss of an electric cooperative is technical and non-technical. Although admittedly, because of the long lines of the distribution lines of our electric cooperatives in the rural area, it also contributes to the technical loss. All right, thank you very much, Attorney Rosan Rosero Lee. We would like also to acknowledge the presence of our Senate President Win Gatchalian. Thank you. We move on. We will now hear from the remaining representatives of the utility sector, industry association, and consumer and advocacy groups who were unable to present during the first public hearing. We respectfully request all resource persons and representatives to please limit your presentations to 3 minutes kasi marami-rami po na mga kaharap po ninyo yan. Yes, limit their presentation to 3 minutes unless otherwise recognized by the chair for more detailed presentation. Go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Bago lang po yung iba nating resource persons, follow up po dun sa unang topic. Sabi nga po and a quick observation, I agree na dapat iba ang treatment natin sa mga electric co-ops kahit sa usapin ng systems loss charge kumpara sa treatment sa private distributors for the simple fact na ang electric co-ops ay non-profit entities at sila po yung nagbubukas at unang nagsiserve sa mga missionary routes. So, but follow up po dun sa unang line of questioning, sinabi nyo nga po, Chair Juan, na kung ipag-uutos ng batas, itutupad ng buo ng ERC yung pagtanggal sa systems loss charge at yung VAT doon. Pero meron sabi ko nga kanina, malinaw na policy direction na hiningi ang presidente sa amin dito sa Kongreso. So, Mr. Chair, gusto ko rin itanong sa DOE, parang mixed signals kasi yung naririnig in the past few days pagkatapos nung sinabing iyon ni Presidente sa SONA. So, aside from ERC, on the part of DOE, meron din po bang mga hesitation or even resistance on the part of the department o na naobserbahan nyo sa ibang mga stakeholders? Good morning, ma'am, and good morning, Chair. On the part of the DOE, we're in support, of course, of the directive of the President. That's why immediately the Secretary called for meetings with the ERC and the NEA on how to handle this. And we have learned that there are really some items that we need to discuss further so that we do not unnecessarily
have a negative effect on the industry as a whole. So we have identified already, as mentioned, there are different kinds of of systems loss, the technical and non-technical, and we do intend to work with the other agencies and the stakeholders in order to lessen these systems loss by infrastructure, collection efficiency, and by giving the assistance necessary to the ECs to be able to put up the necessary infrastructure in order to avoid these technical losses, ma'am. Thank you. And based, Mr. Chair, Yusek, on at least yung initial meetings, paano po ipatutupad at paano i-operationalize ng DOE iyang policy direction na sinet sa SONA? Actually, ma'am, initially, we would be giving instructions as far as the non-technical losses are concerned in order to give them the direction. They would have to be, as mentioned by the chair, to be more vigilant in watching out for the pilferage under the RA that has been passed in 1994. Maybe it's something that we have to also consider in this discussion. We have to adjust already with the help of the ERC on what is actually allowable, because what's happening is there is a range, and anything that is beyond that, alam na rin nila as a parang self-regulating na if you go beyond that, sagot nyo na eh. It's really determining what is the optimized or the appropriate percentage that should be allowed, that should only cover mostly by the technical losses rather than the non-technical. So we'll be coordinating, of course, with NEA, in, as you have mentioned, Madam, that there are some intricacies insofar as treatment between the private DUs and the EC. So the objective is for ERC to actually have the appropriate rate that would be applicable for each and every DU and cooperative, ma'am. Yusek, Mr. Chair, did you mention 2094? 1994. sorry. It's- Okay po. sorry. 1994. Kasi at nabanggit nyo rin po yung ERC. So, Chair Juan, Mr. Chair, may timeline na po ba kung kailan maaasahan ng ating mga consumers itong pagpapatupad ng pagtanggal ng systems loss charge at VAT sa charge na yan sa ating mga bills? Ang ginagawa po namin ngayon, while naghihintay kung ano ang magiging final na version ng pag-amyenda sa IPIRA, ay tinitingnan po kung paano pa mas mapapababa yung cap at ano yung reasonabling mga bagong cap na maaaring ipatupad para sa ating mga distribution utilities. Tinitingnan din po namin yung non-technical system loss, yung component na yan na kung maaari nang bawasan pa ng mas malaki ang pagbawas kasi nga ito po ay within the control. Of course, hihiling din kami, syempre na matingnan din natin yung original na batas, yung Anti-Pilferage Act. Dahil po gustuhin man ng ating ilang mga distribution utilities na talagang manghuli. Pero po may mga proseso din kasi na sinusunod sa panguhuli nila at kadalasan kung meron silang isang mamali na pagsunod doon sa proseso na halimbawa ay yung pagsasama ng isang officer of the law doon sa inspection that would lead to the discovery of the illegal connection. Kapag ka po wala yon, hindi po ma-penalize yung consumer na yon na nagnanakaw ng kuryente. So maaari din po tingnan natin yung batas na yon nang sa ganon ay magkaroon din naman ng kaukulang parusa doon sa mga consumers na nagnanakaw ng kuryente. Dahil po ang lumalabas din ngayon, ang ERC pa ang nagagamit para maproteksyonan itong mga ganitong klaseng gawain dahil po kung sila na ay hinahabol ng kanilang utility, ang gagawin lang po nila ay magpa-file sa amin ng consumer complaint at mahihinto na yung apprehension at yung disconnection at
sa kalaunan, kung mayroon talaga silang hindi nasunod dun sa proseso ng apprehension, ay wala kaming choice but to declare na yung panghuli na yon ay hindi naayon sa batas. So ito po yung mga ginagawa namin at base dun sa datos na nakarating sa amin, tiningnan po namin ang performance ng bawat utility. Para po sa mga private utilities, as of 2024 na datos nila, tiningnan po namin from 2020 to 2024, mayroong 8 na mga distribution utilities ang nag-ooperate within the cap. At meron pa rin 12 na hindi. Sa mga ECs na may 12% na system loss, marami dito ang nasa within the cap na of 12%, 11 versus yung 3 na over the cap. Sa EC Cluster 2, yung 10.25 na cap, 42 ang within the cap at may 31 ang wala. At doon sa EC Cluster 3 na 8.25 ang feeder system loss cap, mayroong 3 na within the cap at 4 na nasa labas. So ibig sabihin po, tinitingnan namin kung saan pa namin pwede na itong mga caps na ito ay mas mapapaba. Nang sa ganun ay habang naghihintay doon sa pag-amyenda ng batas na talagang magtatanggal na sa system loss, ay naibaba na natin kahit paano yung gastusin na ito ng ating mga consumers. Pero po, tinitingnan din namin kung ano pa yung mga nakapending sa amin na CAPEX applications. Kasi marami rin po na nung mga nakarang taon na nakapending sa amin na CAPEX applications ng mga distribution utilities na ang purpose ay patungkol sa pagpababa ng kanilang system loss. At kung ito ay aming maaksyonan at ang ating mga distribution utilities ay makapagsagawa nitong mga CAPEX projects na ito, ay mas mapababa nila. So ang apim pong iniisip ay kung ibababa natin o tatanggalin ang system loss, ay bigyan natin ng abilidad o resources ang ating mga distribution utilities para nang sa ganon ay makapag-operate pa rin sila viably at hindi maapektuhan yung serbisyo naman sa consumers. Well, Chair, Mr. Chair, bukod sa binanggit yung parusa sa consumers, kasi ngayon palang parusa na sa consumers yung taas ng presyo ng kuryente, later on po i-pursue ko yung matters ng tungkol sa technical systems losses, bukod po sa non-technical systems losses, at i-pursue ko na rin po mamaya yung usapin ng cap, including possible price cap sa tulong ng ating mga resource persons. So that's it for now, Mr. Chair. Itutuloy ko na lang po mamaya. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Mabilisan lang po na question. I would like to get your opinion. Attorney Juan, Yusek Inocencio, Attorney Lee. Bakit hinayaan po natin? Bakit hinayaan ninyo na singilin ng taong bayan ng systems loss doon na lang sa non-technical? Yung technical, naintindihan ko po, law of physics po yun. Parang yelo, natutunaw. Pero yung non-technical, yung pilferage, yung jumper, yung illegal connection, bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan? Na tayo ay pinaparusahan, yung isang consumer, dahil ninakawan si Meralco o si whoever it is distribution utilities, babawiin sa amin? Why did you not act on it? Why did you not do anything about it? For several years, ngayon lang po na-discover na meron palang ganito, na sinisingil kami ng systems loss ng non-technical dahil may pilferage, dahil may illegal metering, may nagja-jumper. Hinayaan lang po natin. What did we do something about it? Kung hindi pa nabanggit ngayon, kung hindi pa nabanggit sa SONA, kung hindi pa nagkaroon ng hearing itong Committee on Energy last week, hindi natin matatalisod ito. Bakit po nahinayaan natin? Parang we renege on our duties, di po ba? Dapat ho, trabaho nyo po ito na, teka muna, bakit nyo sisingilin distribution utility sa mga tao sa kapalpakan ninyo? Nag-illegal metering, nag-jumper, sisingilin nyo itong consumer na ito, paparusahan nyo itong consumer. Why is that? Why did we just let it go for several years? Can you explain that, Attorney Juan?
Gaya po ng nasabi ko, Mr. Chair, ito pong pagkakaroon natin ng system loss cap ay nagsimula at nababatay doon sa Anti-Pilferage Act noong 1990s pa. Ito yung RA 7832. At ang layunin nga po nung pagkakaroon ng cap at yung pagpapababa ng cap na ito, legislated cap ito, over time ay ibinaba, ay para mapababa yung gastusin relating to pilferage. Kaya nga po anti-pilferage. So ibig sabihin po, doon sa batas na yan mismo, doon sa pulisiya na nakapaloob dyan sa batas na yan, ay pinapayagan, this is a legitimate cost, pero subject to a limit. At ito nga po ang aming tinutukoy ngayon sa pag-aaral ng kung ano yung nararapat na cap, bagong cap, kung itong para sa non-technical loss ay totally pwede na nating ma-zero ang cap para dito nang sa ganon ay wala na po talaga magiging recovery. Thank you. Ito po yung hinahanap natin ng committee na ito. Siguro unahin na po natin itong non-technical, itong mga pilferage, illegal metering, tampering. Wag na hong isingil sa mga kababayan natin, pati yung VAT na ito. Ano po? Anyway, moving on. Let us now hear the representative from the First Gen Corporation. You have 3 minutes. Okay, San Miguel Global Power Holdings Corporation, you have 3 minutes, please. First. Thank you, sir. That will be all for us for this time. Thank you very much, San Miguel Global Power Holdings Corporation. Comsec, who's next? National Grid Corporation of the Philippines. You have 3 minutes. Good morning, Mr. Chair. May I call on our Assistant Corporate Secretary, Attorney Concepcion, to do the opening statement, a short one lang po. Please. Good morning, Mr. Chairman. Good morning to the members of the Committee on Energy of the Senate. The National Grid Corporation of the Philippines, in its capacity as the country's transmission network provider and system operator, expresses its gratitude for the opportunity to participate in this important discussion on ensuring that electricity remains affordable, reliable, and accessible to Filipino consumers. NGCP fully supports efforts to enhance the performance of the Philippine electric power industry and strengthen the institutions tasked with safeguarding the public interest. As the operator of the transmission highway that connects power generators, distribution utilities, and end users across the country, we recognize that the stable regulatory environment, sound market design, and coordinated energy planning are essential in achieving energy security and economic growth. From our perspective, the challenges facing the power sector today are multifaceted. While the transmission network continues to expand and modernize, the sector must also address concerns relating to generation adequacy, investment certainty, regulatory efficiency, transmission permitting, right-of-way acquisition, and the timely completion of critical energy infrastructure. These factors collectively affect the affordability, reliability, and accessibility of electricity services. NGCP believes that reforms should be guided by the principles of transparency, competition, regulatory independence, operational efficiency, and consumer welfare. We likewise recognize the crucial role of the Energy Regulatory Commission in maintaining a fair, predictable, and responsive regulatory framework that balances the interests of investors and consumers while ensuring the continued development of critical energy infrastructure. As discussions proceed on proposed amendments to the Electric Power Industry Reform Act, including measures relating to market competition, cross-ownership restrictions, public ownership participation, and the strengthening of regulatory oversight, NGCP remains committed to providing technical inputs based on our operational experience as the nation's transmission service provider and system operator. Ultimately, our shared objective is clear: to ensure that every Filipino has access to reliable, secure, affordable, and sustainable electricity that supports national development and improves quality of life.
Thank you, and we look forward to contributing constructively to the deliberations. Thank you, Mr. Chairman. I have one question, attorney. How come sa Visayas, sa may Cebu area, may binabayaran pa po ang mga consumer natin doon na parang nagre-renta ng linya dahil kulang daw? What do you call that, Attorney Lee from NEA? Meron pong ganun na line rental kasi daw po NGCP kulang po yung inyong infrastructure. Kaya nga po kayo nandyan, kaya binigay sa inyo, thinking, nagpaginawa ng privatize po yan, yung linya, marami kayong mga, pero mo line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer yun, pati linya ng kuryente babaya. Alam nyo ho, I'm very disappointed, inabuso nyo yung mga consumer kasi walang imik si Juan, si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer? How? Please explain. Thank you, Mr. Chair. Just to clarify po, the line rental is actually a misnomer. Any line rental paid is not actually paid to NGCP, but it's the cost, it's a premium on electricity that is cost when a line is technically overbooked because there is a power plant that goes offline, so that sources from outside But the third the island. parang it's almost every month sa mga power bills po na nakarating sa akin, nagsumbong po sa email ko yung mga tiga Yes. Cebu na they're paying for that. Sino po binabayaran nila ng line rental? It's a premium po on generation. Yun na nga po Kasi nga ang sinisisi naman ng mga sa generator, distributor, kulang po yung facility kaya nagre-renta dahil nagka-clog na raw dahil sa dami ng gumagamit. Ang tanong ho natin, bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po, Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Mr. Chair, natitrigger po yung line rental, quote-unquote, pag nagkaroon po tayo ng unplanned shutdown ng mga planta. Kaya po nagugulo yung balanse ng pagpasahan ng kuryente. Pag nag-off po yung isang planta na wala sa schedule, kailangan po tayong mag-source sa ibang lugar. Kaya doon po nawawala yung balanse. It's a little bit more pronounced po sa Visayas dahil puro isla po sila. So yung nagiging pangunahing sanhi ng line rental would be yung sa interconnections. So pag meron pong planta na nag-offline at kailangan pong kumuha sa ibang lugar, magkakaroon po sila ng premium on that other source. Pero hindi po sa NGCP na pupunta yung premium na yon. Okay, thank you, Attorney Alabanza. Attorney Juan. Thank you, Mr. Chair. Para lang mabigyan ng konting background dito sa issue ng line rental or line loss at saka congestion cost, ito na po yung tawag sa kanya ngayon, LLCC. Nakita po ng commission yan, yung problema na yan, a few years ago na, noong nagsimula ang interconnection ng Mindanao at Visayas. Dahil nakita natin na sa tuwing na-reach na yung transfer capacity ng interconnection, yung HVDC na linya na yan, ay nagkakaroon ng pagkakaiba yung presyuhan sa Mindanao at presyo sa Visayas. Yung pong ating kasing WESM ay sa WESM rules na pinasinaya ng Department of Energy, nandyan po yung disenyo ng ating WESM na kung saan ang ating Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang grid. Ito ay nakabase doon sa mga lokasyon ng mga substation kung saan nakakonekta yung mga generation plants at saka yung mga distribution utilities. So meron tayong nodes na kung saan nakakabit mga generator, customer. Meron namang mga nodes na customer lang ang nakakabit doon. Dito po sa bawat node na ito ay nagkakaroon ng iba't ibang presyo. Ito po yung tinatawag natin na locational marginal price. At ito po ay naitatakda. Ang alam po kasi natin, ang WESM, nagkakaroon tayo ng isang planta, yung marginal plant, na siya yung nagtatakda ng talagang presyo para sa trading interval na yan. Ito po yung tinatawag nating system marginal
plant. At yung offer niya na nanalo, ito po yung system marginal price. Pero po, kada node ay hindi yan ang lalabas na presyo dahil ang susundin na presyo kada node ay yung locational marginal price na binubuo hindi lang ng system marginal price but kasama na dyan yung cost ng line loss at cost ng congestion. Ito po yung nabanggit ni attorney ng NGCP. So, ang nangyari po dito sa Visayas, sa tuwing nagkakaroon, supposedly isa lang yung SMP at yung LMP ng bawat node nakabatay dyan sa SMP na yan. Pero dahil dito sa interconnection ng Visayas at Mindanao at nagkakaroon ng dalawang presyo, yung pong mga ating electric cooperatives lalo na sa Visayas, sa Region 8, na nakakontrata ng generation na nanggagaling sa Mindanao, ang kanila pong presyo, yung node nila, nakakonekta sila dito sa Visayas na ang system marginal price na nagtakda ng locational marginal price nila ay mas mataas. Kasi sa Visayas, mas mataas ang lumalabas na locational marginal price at sa Mindanao ay mas mababa. Yung pong line rental ay kinakalkula batay doon sa kanilang bilateral contract quantities na nakontrata mula doon sa planta sa Mindanao at ang nangyayari po ay kumbaga dahil hindi nakatawid yung mas murang nakontrata nilang generation mula sa Mindanao, ang nagsupply po nitong kuryente na ito na kanilang actual na ginamit ay yung mga plantang nanggaling sa Visayas na nagtakda naman ng system marginal price dyan ay yung planta ng Visayas na mas mataas. So ang nangyari po, ang talagang gastos ng ating mga electric cooperatives sa Visayas nakabatay doon sa presyo na yan ng planta ng Visayas. Pero ang babayaran naman nila actual kasi nakontrata nila yung sa Mindanao na planta, ang babayaran nila batay doon sa presyo ng nasa Mindanao na planta na mas mababa. So nagkakaroon naman po dahil yung line rental ay ginagamit natin pambalanse. Ibig sabihin lang po nito, dapat makolekta mula doon sa mga customers, mula sa mga distribution utilities, yung amount na sasapat para mabayaran yung planta na dapat bayaran. At dahil po sumosobra naman ang nakokolekta mula doon sa ating mga distribution utilities sa Visayas at ang ibabayaran naman nila sa Mindanao ay mas mababa, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na net settlement surplus. At ito po supposedly ay ibinabalik doon sa kung sino ang nagbayad. Unfortunately, Mr. Chair, Chairman Juan, hindi po ganoon ang nangyayari. Wala naman sila nakukuhang refund. Paano ho yan? Naibubulsa lang. Kaya nga po masaklap nga ho doon. Bakit sila ang magbabayad? Nagninegosyo, ikaw distributor, generator. Kapalpakan ninyo, yung tao, ang consumer, ang customer nyo magbabayad. Anong klase yan? Ano ibig sabihin? Ayaw ninyo, whether you're distributor, whether you're the generator, ayaw ninyo mag-incur ng losses. Ang losses ninyo, sisingilin nyo sa taong bayan. Why do you allow that? Why do you allow that ERC? Why do you allow that DOE? Why do you allow that na National Electrification Administration? All the while, simple lang naman po. Wala akong alam dyan sa mga kuryente na yun, but listening to you right now, ito mga complaints na pumapasok ko sa amin, ang sigaw ng taong bayan, bakit po kami lagi sinisingil? Problema niyan, bumagsak yung power niya, kumuha siya doon sa kabila dahil mas mataas, so tataas din ang bill niya. Dapat hindi po, di po ba? Kung ano man yung single talaga sa kanya, yun lang. Kasi sasabi mo, maganda, may refund na ito. Hindi nga po wala nga akong refund. Yun ang masaklap doon na Attorney Juan. Opo, tama po yun, Mr. Chair. At yun nga yung tinutukoy namin kung paano aayusin yung alokasyon ng net settlement surplus. Nang sa ganun, kung sino talaga yung nagbayad ng mas mataas na line loss and congestion charge, sila yung mas malaking makukuhang balik noong surplus na yan na na-accumulate dahil nga mas mababa naman yung trading amount na kakailanganin para sa kabayaran ng mga generators na nag-supply ng kuryente yon. Ito po ay nasa final na yung aming evaluation dahil po mayroong pending sa amin din na petisyon ang IMOP at ito po ay talagang aagarin namin ang aksyon para maayos na po yung nangyayari sa Visayas lalo na po. All right, thank you, Attorney Juan. Sana po maayos po ninyo sa lalong madaling panahon dahil parusaw talaga ito. Pabigat po ito
Ang dami ng pasanin, lahat pinasa na po sa consumer. Lahat to, wala nang losses ang mga power generators, walang losses ang distributor. Wala po eh. Yung kanilang pagkalugi, sinisingil po nila yung consumer. Si consumer naman na walang kaalam-alam, si consumer na kailangan niya talaga ng kuryente, no choice. You know, dapat po dati ang electricity is luxury, di po ba? Pero ngayon ho, is a necessity. Whether mahirap ka, kailangan mo ng kuryente dahil yung anak mo kailangan mag-aral, yung anak mo may sanggol ka, kailangan ng electric fan, kailangan mo ng, hindi mo pwedeng paypayan lang yung baby mo maghapon. Ito yung siguro nasa isip pa rin natin na para tayo nung dekada 70, 80, na ang elektrisidad ay for luxury. Hindi po eh. It is a necessity now. Electricity. Para na rin po itong bigas. Para na rin po itong pagkain. Why do we have to do that? Lahat ipapasa natin sa taong bayan. This is very, very unfair. Anyway, Comsec, who's next to present? Oriental Mindoro Electric Cooperative, you have 3 minutes. Honorable Senate President, Honorable Senators, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po. On behalf of the Oriental Mindoro Electric Cooperative, I extend our sincere gratitude for giving us the opportunity to present the realities faced by our electric cooperative and the people of Oriental Mindoro. Electricity is more than the commodity. It's a basic necessity that powers our homes, hospitals, schools, and businesses, and the local economy. For the people of Oriental Mindoro, reliable and affordable electricity is essential to improving lives and sustaining development. However, as an off-grid electric cooperative solely distribute power in the province of Oriental Mindoro, serving more than 200 member consumers, Ormeco operates under conditions that are fundamentally different from those other utilities connected in the national grid. Our recent experience has shown how vulnerable isolated power system to fluctuating RE generation, fuel supply disruption, delays in the implementation of power procurement and projects, regulatory bottlenecks, and rising generation costs. These challenges resulted in prolonged dependence on expensive emergency power, increased electricity rates, and financial strain on both Ormeco and our member consumer owners. Despite these difficulties, Ormeco remained committed to ensuring that electricity continued to reach every household and businesses in Oriental Mindoro. For this reason, we respectfully urge the Honorable Senate to consider policy reforms that will strengthen the energy security of all off-grid and missionary areas. First, we respectfully recommend the establishment of an energy security framework for off-grid electric cooperatives. This framework should include contingency planning during RE fluctuating generation, fuel security measures, emergency financial assistance, and strategic support during crises like this to ensure that electric cooperatives can continue delivering power without placing entire financial burden on consumers. Second, we seek your support in streamlining regulatory approvals. During a power shortage, every day of delay in approving power supply agreements, interconnection, testing, commissioning means another day that consumer rely on costly emergency generation. Off-grid electric cooperatives simply do not have the luxury of waiting through lengthy regulatory processes, while communities continue to suffer from unreliable electricity. Third, we respectfully ask for the reforms in the release of the universal charge for missionary electrification subsidies. Timely subsidy releases are vital to sustaining the operations of power providers serving isolated grids. Delays in these subsidies weaken the financial capability of Ormeco and fast-tracking the regulatory approvals necessary to bring new generating facilities into operation. So this immediate intervention will help stabilize electricity rates, improve supply reliability, and protect the welfare of our consumers. Honorable Senator, on behalf of Ormeco and more than 200,000 member consumers that we serve, respectfully ask for your continued guidance, legislative support, and partnership in building the energy sector
that is resilient and affordable for every Oriental Mindoreños, regardless of where they live. Maraming salamat po. Thank you, Ormeco. Pero ma'am, tanong ko lang ho, ay nagrally lang yung mga consumer ninyo last week dahil sa taas ng kuryente ninyo at pangit pa ang serbisyo. Hindi ba kayo sinasubsidize? Di ba may subsidiya kayo mula sa National Electrification Administration? Ano ang reason? Bakit? Sa ngayon po, Mr. Chair, ang amin pong supply is mixed or blended. Meron po kaming tinatawag na subsidized dun po sa mga regular IPPs namin and yung mga na-aproba na po ng ERC under 57 megawatt. However, meron pa rin po kaming supply na nanggagaling sa emergency power. Ito po yung mga supply kung saan sila po yung sumasalo kapag kagaya ng aming, sa panahong ito po, ang renewable energy sources namin ay mababa. Minsan po walang takbo and wala po itong penalty. And then ang amin pong iba sa 57 megawatt na inaasahan po namin na tumatakbo na dapat. This is 24 megawatt po sana na tumatakbo na within this year, hindi pa rin po sila nakakapag-deliver sa Ormeco. Kasi ma'am, kung hindi nyo na kaya mag-deliver ng kuryente dyan, marami ako nakakausap na gustong pumasok dyan, sa totoo lang. May mga Chinese company, may mga European, gusto pong pumasok talaga. Hindi ko lang maintindihan eh. Bakit kayo pa ang patuloy nag-ooperate? Sa totoo lang ho, sinusukan na kayo ng mga consumer. Sinusukan na kayo ng mga tiga Oriental Mindoro. And it's a fact. Yung utol ko pa rito si Senator Raffy Pan-Chairman, problema na kayo. Bago pa ho siya, problema pa rin. Hanggang ngayon, hindi na natapos-tapos. Baka abutan pa kayo ng mga apo ko pag naging senador isang araw ngayon. Ganun pa rin ang problema. Attorney Rosan Lee, anong magandang gawin dito sa Ormeco? Laging brownout na lagi, mataas pa sumingil. Hindi na nahiya, Diyos ko po. Yes, Mr. Chair. Aren't they subsidized? They are receiving subsidy from the government considering that they are off-grid. Okay. So they are getting a share on their subsidized approved generation rate from the UCME. All right. Yes. However, as explained, while NEA has been pushing for the utilization of renewable energy so that it can be blended in their energy mix in the effort to lower the rates other than the subsidized amount or portion that is taken from the national government through the UCME. So, kailan ho kaya na makatikim yung mga tiga-Ormeco ng dire-diretso na walang brownout? Kasi may brownout na, may mataas pa na presyo, doble-doble yung pasanin. Ano ho kaya ang plano dito? Energy Regulatory Commission, maybe you could help. Ano hong solusyon kaya dito sa mga Mindoro Oriental? Thank you, Mr. Chair. Sa pagkakaalam po natin ay may mga programa ang Department of Energy at isa na dyan ay yung pagganahin, yung transmission line na magkukonekta sa Mindoro Oriental at saka yung Occidental. Dahil po lalaki yung merkado, mas makakahikayat na tayo na mayroong mamuhunan dyan na mas malalaking planta nang sa ganon ay matugunan yung problema ng supply at hindi yung nangyayari ngayon na pautay-utay ang pagtatayo ng mga planta at karaniwan pa ay diesel. Sa parte naman po ng Energy Regulatory Commission, mayroon po kaming binalangkas na panukalang distributed energy resources rules para sa off-grid. Dahil nakita po natin na malalawak naman din po itong mga islang ito, itong mga off-grid areas na ito. At mayroon dito mga commercial establishments, mga industrial establishments. Ang gusto po natin ay mahikayat itong mga may-ari ng mga ganitong establishments na maglagay sila ng sarili nilang mga solar installations at kung sila ay mayroong extra na mapuproduce, ito po ay ibibigay nila sa kanilang mga cooperatives dito in the case of Mindoro, Ormeco, at sila po ay mababayaran equivalent doon sa sagar, yung socialized. At dahil po ito ay sagar, ang presyong ibabayad dito sa mga distributed energy resources na owners or operators, makakabawas po ito doon sa
pangangailangan na i-subsidize yung generation cost ng off-grid ng Mindoro. Dahil po kung madi-displace niya yung generation lalo na ng diesel, mas mabababa ang ang true cost generation. Ngayon po, kasama dito yung insentibo sa Renewable Energy Act na cash incentive na pupwede rin ma-access ng ating mga distributed energy resources owners or operators. So ito po, ang ginagawa lang natin dahil kung fully contracted naman ang cooperative, ang Ormeco halimbawa, magpapatupad tayo ng priority dispatch para dun sa export ng mga distributed energy resources. Nang sa ganon, itong mga diesel na nakontrata na ng Ormeco o ng kung sino pang off-grid EC, sila po ay standby na lang. Maaring babayaran pa rin sila ng capital recovery fee nila, pero at least hindi na sila gagastos ng fuel dahil po kada isang kilowatt hour na mapuproduce ng diesel, katumbas po ito ng 1/4 ng cost ng litro ng diesel. So malaking bahagi talaga po ng fuel ng generation cost ng mga off-grid areas natin ay yung fuel cost. At kung ito ay madi-displace ng renewable, mapapababa na natin at madadagdagan pa yung yung capacity doon sa mga off-grid areas po natin. So for now, ipasadyos na lamang yung brownout at saka yung taas ng presyo. Tumingala na lang siguro yung mga kababayan natin sa Oriental Mindoro. Wala ba talaga immediate solution dito? Kasi I'm not going to ask Ormeco anymore kasi nakailang hearing na rin, pinapanood ko ito dati, ang daming palusot, ang daming excuses on the government side. What can we do about this? Do we have to shut it down? Siguro i-cancel na yung lisensya nila. Ibigay na lang sa iba kasi marami naman po nagvo-volunteer na gustong pumasok po dyan. Di po ba? I don't know. Yung sinasabi mo, agreeable ako doon. Siguro yung linya from Oriental to Occidental, maraming papasok na ika nga ng mga investors. Gusto po nila. So siguro, why don't we talk to Napocor or to the NGCP? NGCP, kaya ba na lagyan na ng linya lahat ng buong Mindoro na yan? Are you doing that now or is it Napocor? For the interconnection po to the main grid, we already have an ongoing Batangas-Mindoro interconnection project. Kailan po matatapos yan? Attorney? For the submarine cable, 2028. For the overhead lines, 2029 po. So, kailan mararamdaman ng mga kababayan natin sa Mindoro na tuloy-tuloy na yung kanilang power? Of course, Mr. Chair, subject po dun sa existence ng supply. But pag natapos po yung overhead, which is in 2029, makaka-source na po ang Mindoro Island from the main grid, which is Luzon. All right, thank you, Attorney. Comsec, who's next? Palawan Electric Cooperative, you have 3 minutes. Mr. Chair, if I may, before the Palawan Electric Co-op. Go ahead. Salamat, Mr. Yes. Chair. Additional point of information lang kaugnay nung naunang pag-uusap natin na with all due respect po sa Attorney Rosano, NEA never subsidizes the co-ops. Nagpapautang lang po, tama po, no? Nagpapautang lamang po ang NEA sa mga co-ops. So consumers po talaga ang nagsasubsidize sa fuel ng NPC at mga new power providers sa pamamagitan ng UCME. Just for the record, Mr. Chair. All right. Palawan Electric Cooperative, you have 3 minutes, sir. To the Honorable Chair and members of the Senate, heads and representative of government agencies, and all other distinguished participants of this public hearing, good morning. On behalf of our General Manager, Engineer Res L. Contrivida, I am Engineer Rogelio G. Bailon Jr., the current Manager of Paleco's Corporate Planning Department. The Palawan Electric Cooperative, or Paleco, expresses its support for Senate Bill number 1950, 2109, 346, 367, and 63. While respectfully proposing several amendments and recommendations aimed at better protecting electricity consumers and strengthening the electric cooperative sectors. First, on Senate Bill number 1950 and 2109, or the proposed amendments to the Electric Power Industry Reform Act, to be considered the following concerns. Paleco recommends expanding proposed tax exemptions or zero rating beyond generation to cover the entire electricity supply chains, including generation, transmission, distribution, and electric cooperatives. This would reduce cost passed on
to the consumer and improve the financial and operational sustainability of electric cooperatives. Then, for off-grid electric cooperatives, we are not connected to Luzon Grid. Palicor notes that WISIM is not currently applicable in that they rely on our bilateral contracts with NPPs. So when long-term PSAs are pending ERC approval, cooperatives may need EPSA to bridge the gap, which can expose consumers to higher true cost generation. Palico therefore recommend allowing qualified off-grid cooperatives to enter into transitory power supply agreements or TPSA while awaiting for the approval of the long-term PSAs with appropriate government subsidies. Palico also calls for the streamlining of LGU permitting, affecting the sitio electrification program, barangay line enhancement program to speed up the electrification of its household beneficiaries of this project or equivalent support to our household beneficiaries. Then, for renewable energy projects under the COECSP, Palico recommends to increase the 10 megawatt allocation for electric cooperative with an allocation based on its cooperative's forecasted demand to lower down the effective rates and to save the UCME subsidy. Then second, Senate Bill number 34637, which seek to strengthen the Energy Regulatory Commission. Palico support reforms to strengthen the ERC. It believes a more independent, professional, transparent, accountable, and adequately funded ERC would improve regulatory decision-making, consumer protection, and overall stability and reliability in the power sector. Then lastly, the Senate Bill number 63, which seek to enhance the implementation of the Lifeline Subsidy Program. Palico support strengthening the Lifeline Subsidy Program for low-income and vulnerable electricity consumers. However, it recommends that the subsidy be funded primarily through national government appropriations rather than relying heavily on contribution from the non-Lifeline consumers. Then Palico agrees that government funding would be a fairer, more transparent, and more sustainable approach and would prevent additional financial burden on other consumers already facing rising the electricity cost. Then regarding system loss, Palico has done its best to keep system loss at a single-digit level. We are willing to follow any law or policy that will help lower electricity cost and make power more affordable for our consumers. Our only request is for our regulating agencies to provide clear guidance on how these laws should be implemented. This will help ensure that we can comply properly without affecting the financial stability of the electric cooperative and our ability to continue providing service. So in closing, Palico remains committed to supporting policies that promote affordable, reliable, and sustainable electricity service, protecting the interests of our consumers, and strengthen the electric cooperative sectors. Thank you very much and good morning ulit. Alam mo, Engineer Rogelio Bailon, habang nagsasalita ka, yung mga kaibigan ko at kamag-anak sa Palawan nagte-text at natatawa lang sa pinagsasabi mo. Kasi, alam niyo naman, siguro pag pumunta ako doon, pag dumadalaw ako, 3 days, 4 days, walang araw na hindi 3 days na hindi nag-brown out. Kaya ang ginawa ko po yung sa opisina ko po doon, pinalagyan ko po ng generator dahil wala po akong tiwala. And did you know, kaya po hindi umasenso ang Palawan, wala po nag-i-invest because brownout po lagi. Yung mga kumpanya, yung mga hotel na gustong pumasok, kailangan nilang maglayay ng mga generators po. Maingay po yung generator. Wala po silang maasahan. Lagi na lang po brownout. Tapos para di kayong Ormeco. Brownout na sobra-sobra, tapos napakataas pa ng singil. Sinasabi nyo kanina, puro yung tinutulak nyo yung problema sa gobyerno, ganito, ganon. Tinutulak, parang wala kayong gagawin. Lahat inasa sa NEA, inasa sa ERC, wala man lang kayong gagawin. Kayo ng dalawang, hindi porket off-grid kayo, wala na magagawa. Bakit may mga probinsya naman ng mga off-grid
mga panay na yan, hindi naman panay-panay ang brownout o Iloilo. Eh bakit kayo, Mindoro, Palawan, mga notorious sa brownout? Kasi ba, hindi nakakarating ang sumbong ng mga tao doon, mga kababayan natin? O ba, kung hindi naman po ninyo kaya, marami pong gusto mag-invest. I believe yung NGCP, gusto nilang magtayo po ng linya dyan yata. Did I hear it right, Attorney Alabanza? I heard from some of your executives, they're willing to put up lines, yung independent na linya from north to south, from Taytay all the way to Batarasa, para magkaroon lang ng linya, tapos para pumasok, maraming investors na gustong pumasok. Yes, Mr. Chair, for so long as we have regulatory and legal support, we will be, of course, willing. You see that? Hindi ho kasi kayo nag-e-effort. Inasa nyo na lang lahat sa agency, ERC, DOE, NEA. Total, may subsidiya, pero yung sinasabi nga ng Senadora Risa, subsidiya pala. Tao pala nagsusubsidiya sa inyo. Nagpapautang ang NEA. Diyos ko po naman. I don't know. Kung hindi na ninyo kaya, ibigay nyo lang sa iba. Marami hong gustong pumasok sa maglagay ng kuryente, Paleco or Meco. Okay, who's next? Comsec. Peninsula Electric Cooperative, you have 3 minutes. Mr. Chairperson, sir, and to all the honorable members of the committee, as well as the guests in today's hearing, good morning. As one of the frontline stewards of electricity distribution, Penelco welcomes reforms aimed at strengthening regulatory mechanisms, enhancing rate transparency, and easing the cost of living for Filipino families. With this in consideration, allow me to present Penelco's ground-level operational experience. Una po sa issues sa tumataas na singil po ng kuryente. Sa kasalukuyang instruktura po ng energy billing sa Pilipinas, consumers po ang sumasalo sa market-driven costs, lalo na sa aspeto po ng generation. Kaya po anumang pagbabago sa presyo ng kuryenteng ginagamit ng mga consumers na binili ng mga distribution utility mula sa generation company ay direkta pong naipapasa bilang isang exact pass-on cost. Ibig pong sabihin, wala pong idinadagdag na tubo ang mga electric cooperatives dito. Ang halaga po ng kuryente, particular na ang base load supply, ay lubhang naapektuhan ng mga hindi makontrol na macroeconomic factors gaya ng consumer price index, foreign exchange rates at global coal prices. Bukod pa po rito ang mga structural vulnerabilities tulad ng kakulangan sa power supply, unplanned outages, problema sa transmission lines at line congestion ay lalo pa pong nagpapataas sa generation at replacement cost. Katulad po ng lahat ng distribution utilities, ang mga power supply agreements po ng Penelco ay dumadaan sa pagsusuri at inaaprubahan po ng Energy Regulatory Commission. We also second the statement of Honorable Chairman Juan na kapag po hinihingaan namin ng fuel receipts ang mga generation companies para po i-validate ang mga pass-on cost na ito, iginigiit po nila ang confidentiality clauses mula sa kanilang fuel purchase agreements. Sa isang standard na bill po ng kuryente, nasa 75% ang napupunta sa generation at transmission, habang 15% ay napupunta sa government charges at taxes. Katunayan na malaking bahagi po ng retail power rates ay dulot ng external cost at mga electric cooperatives ay nagsisilbi lamang pong collection agent na walang nakukuhang anumang financial benefit mula dito. Sa katunayan po, tanging nasa 10% lamang ng bill ang naiiwan sa mga electric co-op para sa operation and maintenance po nito sa pamamagitan ng distribution, supply, and metering charges at reinvestment fund for sustainable capex. Unfortunately po, ang mga nabanggit na distribution at reinvestment rates ay hindi pa po gumagalaw o naa-adjust simula pa po noong taong 2010. Para po sa Penelco, katumbas lamang po ito ng 1 peso and 53 centavos per kilowatt hour o nasa 153.72 po para sa isang household na may 100 kilowatt hour consumption. Bilang mga non-profit utilities po na sumasailalim sa isang strict cost recovery model, nahaharap ang mga electric cooperatives sa isang existential threat habang pilit nilang pinagkakasya
ang mga stagnant funds na ito laban sa tumataas na operational cost para maipagpatuloy ang mga critical na reliability projects at araw-araw na operasyon. Gayunpaman, mayroon din pong ibang source of fund ang mga electric co-op tulad ng loans, subsidy at electrification fund under ER 1-94. Subalit ang pagkuha po ng loans mula sa mga bangko o sa NEA ay nangangailangan na ang mga popondohang proyekto ay kasama po sa Capital Expenditure Projects application na isinusumiti po namin sa ERC. Bukod po dito, ang amortization para sa mga loans na ito ay kukuhanin din lamang po sa RFSC na sinusuportahan ng DSM. Ibig sabihin po, ang mga loans po na ito ay para sa mga project o capital expenditure na hindi nagpapasok ng revenue sa mga electric cooperative. Patungkol naman po sa issue ng reliability, sa kabila po ng mga financial constraints na ito, ang PENELCO ay nag-ooperate ng maayos sa loob ng safety margins na mahigpit na itinakda ng ERC para sa unplanned interruptions. Ang unscheduled SAIFI o interruptions per customer po ng PENELCO ay nasa 3.24 lamang kumpara sa allowable ERC cap na 20, habang ang unscheduled SAIDI o duration nito ay nasa 254.9 minutes naman po kumpara sa ERC cap na 2,700 minutes. Habang ang system loss naman po ng PENELCO ay nasa 4.96% noong taong 2025 kumpara sa 8.25% na cap para sa cluster na kinabibilangan po ng PENELCO. Upang pagbigyang prioridad po ang mga long-term stability at efficiency, nadagdagan po ang mga planned outages ng PENELCO noong taong 2025 upang maisagawa ang mga proyektong inaprubahan ng NEA at DOE sa ilalim po ng aming Distribution Development Plan. Ang targeted modernization push po na ito ay isang mahalagang investment upang palakasin ang distribution system ng PENELCO laban sa mga future unscheduled failures. Lahat po ng scheduled outages ay naka-optimize at tinitiyak po na ang lahat ng posibleng maintenance at upgrading works ay ginagawa ng sabay-sabay upang masiguro ang mataas na productivity sa oras po ng downtime. Sa pagsasagawa ng mga ito, patuloy din pong nahaharap ang aming kooperatiba sa malalaking hamon, kabilang na rin po ang mga right-of-way issues sa mga government agencies at mga local government units, environmental protection hurdles, hindi pagsunod ng mga contractors at ibang property owners sa tamang transmission clearances, at ang sadyang matagal na procurement process. Upang matiyak po na mananatiling abot kaya ang kuryente at maging viable ang mga utilities, may ilang legislative at regulatory reforms po kaming nais imungkahi. Una po, ang pagpapatupad ng VAT zero rating sa power generation ay magbibigay ng immediate at tangible relief sa mga consumer nang hindi nahihirapan ang operasyon ng mga utilities. Pangalawa po, may critical na pangangailangan para sa streamlined at napapanahong rate reset proceedings upang ma-rationalize ang stagnant na DSM at RFSC rates nang sa gayon ay sumalamin ito sa tumataas na gastusin. Isinusulong din po namin ang pagpapalakas sa Energy Regulatory Commission sa kondisyong mapanatili ng mga regulatory bodies ang sole and non-duplicative jurisdiction at mayroon po sanang kahit isang ERC commissioner na may actual na operational, technical o executive background sa loob po ng electric cooperative sector. Bukod po dito, ang pagtatakda ng mahigpit na statutory action windows para po sa ERC approvals ng CAPEX at PSA. Ito po ay napakahalaga para maiwasan ang delay sa grid modernization. Ang anumang state subsidies po ay kinakailangan din para may sapat na pondo mula sa gobyerno o maisama po sa General Appropriations Act upang hindi ito maipasa bilang unrecoverable financial burden sa mga distribution utilities at customers. Legislatively, dapat pong linawin din sa Kongreso ang Section 57 ng EPIRA upang masiguro ang perpetual exemption ng mga electric cooperatives mula sa income, franchise at local taxes. Finally, ang mga panuntunan sa net margin utilization ay dapat din pong i-align sa rules for setting electric cooperatives wheeling rates na sa halip na isagawa ang 50% flowback mandates bilang pagkilala na ang mga margins mula sa other related business activities ay ginagamit na rin po ng mga electric cooperatives sa pagpopondo po sa mga capital expenditures. PENELCO remains a steadfast partner of the national government in advancing a resilient, transparent
transparent, and equitable energy landscape. Your Honor, Sir, Penelco formally manifests that it has submitted its position paper regarding the other Senate bills currently under review by this committee. We respectfully urge the Senate Committee on Energy to integrate these vital recommendations into the amendatory bills, ensuring our legislative framework truly safeguards both the structural integrity of our utilities and the long-term welfare of the Filipino consumer. Thank you po and good morning. All right, thank you, Ms. Rene De Los Reyes, right? Okay. Ay, meron lang pong sumbong dito, dumating at tinext po sa akin, taga Balanga, Bataan siya. Pakitanong po sa Penelco, ang ilaw lang po ang bukas sa amin. Halos walang tumitira. Walang sira ang aming metro. Wala kaming appliances. Bakit 4,000 ang singil? Napakataas para sa naging consumption. Sir, para po sa mga ganitong mga instances po, ang patuloy naman po namin ina-advise sa mga customers namin na pwede po silang pumunta sa mga office po namin kasi meron din po, aminado po kami na may mga pagkakataon po talaga na nagkakaroon ng pagkakamali sa pagre-reading. Pero ang mga pagkakamali naman po na to ay kinokorek naman po namin, Senator. Magpunta lamang po sila sa mga offices po namin. Ang problema, ma'am, hindi po lahat ng tao walang trabaho. Paano makapunta sa opisina ninyo kung may trabaho? Paano kung yung tirahan niya doon, ibakasyunan niya lamang? O paano kung mga senior citizen na nakatira, imbes na pumunta siya na magreklamo, mamasahe po siya sa inyong opisina, hindi na lang ho natin hindi na lang ho nila itutuloy. I mean, that's a poor excuse. Magreklamo dahil may dapat ho trabaho ho ninyo yan na to deliver yung right bill, tama po yung amount, hindi po yung sasabihin pag may pagkakamali kami, hindi ho uubra yan kasi hindi po lahat ng tao may oras para magreklamo, Ms. De Los Reyes. Tama po, Senator. And humingi po kami ng paumanhin sa mga pagkakamali pong ito. Pero gayon din po, na-acknowledge po namin na meron nga pong, hindi po lahat ng tao ay may oras para po magtungo sa aming mga opisina. Meron din po kaming mga email addresses na pwede po nilang pagpadalhan ng kanilang concern. Gayon din po, meron na pong dinedevelop na mobile app po ang Penelco para po doon na po nila ma-submit po yung kanilang mga concerns. Okay. Isa pang katanungan, kayo din ho yung papatakbo ng kuryente sa Morong, di po ba? Penelco po? Sakop po ng franchise ng Penelco ang Morong. Penelco yung Morong, di po ba? Tama. Bakit po linggo-linggo ang brownout po doon? I mean, minsan kasunod, Friday, Saturday, minsan, 1 hour lang naman, pero brownout na brownout, yung sagot po ng mga tao daw ninyo na may tumawid na pusa doon sa kuryente, kaya tumigil yung kuryente, bumagsak yung poste dahil malakas ang hangin. Ano ba mga bulok na yung mga poste ninyo? Ma'am, could you fix this problem? Ano po? Hindi po pwedeng we have a lot of excuses na mahal ang diesel, mahal ang coal. Ormeco, Paleco, and Penelco, kayong tatlo, nakamonitor po ako sa inyo habang ako po ang committee chair ng energy dito. I'll be watching you guys. I'll be watching you. Senator Risa, you have questions? Yes, salamat Mr. Chair. Bago natin ipagpatuloy sa ating mga electric co-ops, balikan ko lang po yung isa pang tanong dun sa systems loss charge. Bago yung follow-up questions ko tungkol sa pass-through charges in general na binanggit ni Chair Juan kanina. So may ipapakita po akong electric bill, sample po ng electric bill, Mr. Chair. Tanong po sa DOE at saka sa ERC, kung maalis na nga po yung systems loss charges, magkano pong ibababa na charges sa monthly bill ng average Filipino household kung ibate po natin sa ganitong bill? Sa bill na to, ang nasa third line, systems loss, may halagang 238 pesos at 78 centavos. So on average po, magkanong ibabawas sa electric bill ng average Filipino household kapag nasunod na yung pagtanggal sa systems loss at yung VAT nun? Yes, Mr. Chair, nakabatay kasi po yung cost, yung
peso equivalent ng system loss na yan, yung 238, dun sa konsumo ng consumer na yan. So, magdedepende talaga po dun sa actual na konsumo at saka kung ano yung mako-compute ng utility na magiging system loss charge niya para sa buwan na yon. Pero kung may initial na po bang pagkuwenta in the last 3 days mula nung SONA, given yung average consumption ng mga kabahayan nating mga Pilipino, kung magkano on average yung maibabawas sa electric bill ng mga Pilipino? Meron na po bang estimate? Sa ngayon po, wala pa po Wala kaming pa. na-estimate Ako na. po may isang estimate, Chair at Mr. Chair. On average, 175 pesos ang mababawas sa electric bill. Ito nga, more than, no? Sabi nga ni SP, 238. Siguro mas mataas ang konsumo nito sa average na Filipino household. Pero kung i-average po natin, 175 pesos po makakaltas. Hindi wala, pero maliit. So balikan ko po yung pass-through charges na binanggit ni Chair Juan kanina. Maliban sa systems loss charges na on average 175 pesos in systems loss charges mababawas sa electric bill nating mga Pinoy, may iba pa bang mga pass-through charges ang pinapasalo sa consumer? At pwede po bang ipaliwanag, gagamit itong bill na fina-flash ko po, bukod sa systems loss charge, ano pa ba dyan yung may pass-through charges sa mga linyang iyan? Sen Chair Juan. Risa, Yes, Mr. makasingit Chair. lang ako, siguro that Attorney Juan will be the right person to answer this. Ang dami ho ako nakikita rito, generation 26, transmission 360, system loss 238, distribution Meralco 507, government taxes 393, mga malalaki lang, universal charge. Ano ho ito? Bakit napakadami? Ipinasa na lahat talaga sa tao. Can you explain ho, line by line, saan po itong generation, transmission, system loss, distribution, para maintindihan ng mga kababayan natin na nanonood po ngayon. Dahil lahat na lang ho, naipasa na sa atin. Pati government taxes, tayo pa rin po ang nagbabayad. Di po ba dapat yung nagninegosyo na? Can you explain, Attorney Juan? Salamat po, Mr. Chair. Yung pong IPIRA under Section 36, ni-require niya yung unbundling of rates. At dahil po in-unbundle natin yung rates, yung dating nakikita lang natin na isa o dalawang linya sa ating bill, yung power purchase cost at saka yung distribution, ngayon po ay nahimay na into these various charges. Pero lahat naman din po ito ay magko-correspond din doon sa dating singilan. Kaya lang noon ay bundle yung ating electricity bills. Isa-isahin po natin itong iba't ibang charges na nakikita natin sa ating electricity bill. Kung natanong po kanina kung ano pa yung pass-through charges bukod doon sa system loss, actually, yun na lang pong napapapunta sa distribution utility ang ating tukuyin. At ito lang po yung distribution, supply, and metering. At ito po ay yung para sa kanyang pagnenegosyo ng pagdidistribute ng kuryente. Ito po ay regulated ng ERC, kaya lang nabanggit na rin na nagkaroon ng pagkakaantala nga yung pagre-reset ng ating singil ng ating mga private distribution utilities at ganon din ang ating mga electric cooperatives. Subalit ngayon ay gumagalaw na po yan. Pero Chair Juan, at mamaya itatanong ko rin yung distribution sa Meralco, may nalaktawan po kayong pinakamalaking item dyan, yung generation. Pwede nyo po bang ikumpara ang generation sa, halimbawa, yung system loss? Anong percentage ng average bill nating mga Pinoy ang pass-through sa generation charge kumpara sa percentage, sabi natin 5% ang percentage ng system loss charge na pass-through. Ano yung percentage ng generation pass-through charge ang nasa electric bill na pinapasalo sa consumer? Opo, ito na nga po yung sisimulan na natin lahat ng mga pass-through charges kasi nabanggit ko ang talagang hindi lang pass-through ay yung distribution charge na kasama dito yung supply and metering. So simulan po natin sa pinakamalaki, ang generation charge. Ang generation charge po ang ibinabayad sa ating mga planta ng kuryente na nagsusupply sa ating mga consumers. Ang distribution utility, siya ay nagpo-procure on behalf of the electric consumers na kanyang customers at siya ang pumapasok sa mga kontrata noon
as power supply agreements o kaya naman ay bumibili sa WSM o wholesale electricity spot market. Kasama po dito sa binibili niyang kuryente o yung pinoprocure niyang kuryente, kasama nga dito yung mga napapapunta o napapapasama sa system loss. Dahil po, kung ang kukunin niyang kuryente mula sa mga generation companies ay halimbawa na lang ay 100, pero po itong 100 units na ito, pagka ito ay na-distribute na sa mga customers, hindi naman talaga actually 100 ang kanyang nagiging kilowatt hour sales dahil nababawasan na nga po nung system loss. So ito po, ang percentage nito kumpara doon sa generation o yung quantity ng generation ay nakabatay doon sa kung ano ang cap na umiiral dahil po ang cap po ang magdedetermina kung hanggang saan lang po ang masisingil ng ating mga distribution utilities bilang cost na associated with these system losses. So in the case of Meralco halimbawa po, dahil ito ay nasa 5.5% ang cap. At ito po, lilinawin ko, ito ay distribution feeder na cap. At dahil po meron din na system loss associated with the subtransmission at saka substation. At ito naman po ang idinadagdag pa doon sa 5.5% na cap na yan. Kaya't ang sabi na nga din ng Meralco sa press release niya kahapon ay umaabot ng mga 6.5 ang kanyang nagiging cap actually. Makasingit lang ako. Yes, Mr. Chair. God, one question lang. Meron din po ba, di ba sa generation, may systems loss na kagad? Pag binili po ng Meralco yan, may systems loss na? Tama po ba? Did I hear you right? Opo, at the level of the Yun ho, yung transmission, pagbili niya sa generation, kung may systems loss na yon, charge din po ba sa mga mamayan yung pagkawala? Dahil siyempre, generation, di po ba? From the generator to the distributor, may systems loss doon. Ikinakarga na naman po ba sa bill po namin yan? Ito po ay nakapaloob doon sa generation cost din o yung pagbenta ng ating mga generation na Kaya companies. sir, pero doble-doble na ho, di ba? Meron na systems loss sa generation, doon sa 2,603 na yan, na siningil, na pinatong na, meron pa talagang, Diyos ko po, systems loss tayo na magkano ba yung kanina, yung systems loss na nakapaloob na naman. So ang dami na hong systems loss. Systems loss ka na sa generation, di po ba? Papunta doon sa distributor. Si distributor, dadalhin yung kuryente sa bahay ko, nagkaroon ng systems loss dahil nag-evaporate. Another singil na naman po ba yun? Opo, yung transmission loss at that level of the transmission, ito po ay naka-embed doon sa presyohan ng ating mga generation plants. So what you're saying, sir, doon sa kung alisin mo yung systems loss sa generation, sila naman nag-uusap dalawa nun, from the generation to the distributor, di po ba? Bakit kailangan singilin ho kami? Hindi pa dumarating yung kuryente papunta sa bahay namin. Di po ba? Opo, depende po kasi yan sa kung ano ang usapan ng generation company at ng distribution utility kung saan ire-recon yung kilowatt hours na i-memetrohan na nanggaling mula sa planta at madadala papunta doon sa delivery point ng distribution utility. Dahil ito po ay transmission, kumpara naman sa distribution, mas mabababa ang percentage ng ating losses na na-experience. Yung technical losses ito kalimitan dahil nga mahirap naman din magnakaw at the transmission voltage level. So pagdating na po ng kuryente na yan na binili ng distribution utilities natin on behalf of its customers, yung pong presyo na yan ay kung ano yung presyong babayaran naman niya doon sa mga generation companies. At yung presyo na yan, nakapaloob na dyan yung kung ano man ang naging epekto nung cost na yan ng transmission. Chair Juan, focus lang tayo dito sa generation. At kung pwede bagalan po natin, kasi napaka-technical, pero gusto po natin at dapat maintindihan ng mga consumers natin. Kasi nagkaroon ng opening dun sa pagtanggal ng systems loss charge at VAT doon para patuloy natin reformahin yung energy sector natin. Yung sa generation charge, kasi siya po yung pinakamalaki. Ano po yung basehan na pinapayagan ng ERC ma-pass through yung charge dyan at mapasalo sa ating mga consumers?
Pinakabasihan po natin ay yung Section 25 ng IPIRA na kung saan nire-regulate ng ERC ang retail rates para sa captive market ng distribution utilities. Ang retail rates po kasama dito ang generation na kabatay po yan sa definisyon ng retail rates na nasa IPIRA din. Okay po, sir. So, paano po kinikwenta ng ERC eksakto at saka fair kung magkano dapat yung generation charge na lumalabas, pass-through charge siya, na lumalabas sa bawat bill natin? Sine-check nyo po muna bago ipasa at ipasalo sa consumer? O meron ba dyang generation charge na lumalabas sa bill na yung pala ay halos doble or higit doble sa presyo na dapat batay sa kontrata? Ang paraan po ng pagtatakda ng generation charge natin, dahil nga po ito ay nagbabago-bago buwan-buwan, depende dun sa pinagkunan ng ating distribution utilities, ang atin pong pinapagamit sa ating mga distribution utilities ay yung ating generation rate adjustment formula na kung saan ang lahat ng billings ng mga generation companies na pinagkunan ng isang distribution utility noong nakalipas na supply month, ito po ay ito-total at i-divide effectively. Ito po ang ire-recover ng ating mga distribution utilities. Pero po para matukoy kung at what rate, so ito pong total peso amount na ito, i-divide po ng kilowatt hours. Pero since sa pagpapataw po ng generation charge na yan para sa susunod na buwan, hindi pa po available yung kilowatt hours na yan para sa buwan na yon, ang gagamitin po muna ay yung kilowatt hours nung nakaraang buwan. Ito po yung billing determinant. So ganyan po natin nare-regulate natutukoy yung generation charge buwan-buwan at nagkaroon na rin po ng kaso sa Korte Suprema, umabot ito dahil ganito rin po ang paraan dati ng pagsisingil ng generation even before IPIRA, at ito naman po ay pinapadaan through the power purchase adjustment. At ito po sinabi ng Korte Suprema, kasama na rin yung mga escalator clauses, fuel cost mechanisms, kasama po ito doon sa mga mekanismo na umiiral na pinapayagan din naman dahil po Ayun, Chair, sorry to interrupt, pero importante yung isang kababanggit nyo, yung fuel cost mechanism. Fuel, yun yung isang item na pre-generation, pre-transmission, pre-distribution, hindi lumalabas explicitly sa bill. Pero nung unang hearing, hiningi ni SP Sherwin ang isang audit na gawin ng ERC tungkol dun sa fuel charges. Totoo po ba na natigil yung audit na yan? At kung totoo, bakit po natigil? mayroong pong specific na audit na ipinatupad noong nakaraan at ito ay specific dahil nung nagkaroon ng pagtataas sa singil sa kuryente dulot ng Ukraine war at nagkaroon ng pagtaas yung mga fuel cost ng ating mga generation companies. Nagkaroon nga po ng audit at ang ginawa ng ERC noon ay pinag-produce ang mga generation companies at distribution utilities ng kanilang mga kontrata ng tungkol sa supply. Marami doon sa mga hiningan ng ganitong datos o impormasyon ang hindi nakapagbigay at nag-a-allege na mayroong confidentiality clauses yung kanilang mga fuel supply. At doon nga po nagtapos yun at nagpalabas ang ERC ng mga show cause orders para doon sa hindi nila pagtupad doon sa pagtalima doon sa kautusan ng komisyon. At kahapon lang, para naman doon sa pinag-uutos ni Senate President Win Gatchalian na magkaroon kami ng audit upang matukoy naman kung bakit pataas at itong first 6 months of the month yung mga generation charges. Kahapon po ay nag-aproba na ang komisyon ng audit procedure niya na sa isasagawang pag-audit ng fuel cost. Ang layunin naman po namin ay matukoy kung talagang naipatutupad yung mga fuel adjustment formula kasi po yung fuel pass-through
adjustments ng mga PSA, karaniwan ito ay hindi naman nakabatay doon sa actual na fuel cost na batay sa kontrata, kundi sa mga indices or benchmarks. So ang layunin po namin ngayon ay makita kung talagang tama ang ginagamit base doon sa aprobadong power supply agreement at kung naipatutupad nga ng ating mga generation companies yung mga caps, kasi meron din po naman na nakapaloob karaniwan doon sa pag-aproba ng ERC na maaring ang i-adjust, maaring ang i-recover yung sa adjustment sa cost sa fuel, pero subject din ito sa cap. Ito po ang layunin ng aming isasagawang audit at magsisimula na nga po ito with the approval yesterday of our audit procedure. Well, mabuhay po ang ERC kung naglabas kayo ulit ng audit procedure. Ibig po bang sabihin na yung mga dating hindi nakapag or hindi nagbigay ay makocompel na ring magbigay nung datos nila tungkol sa fuel costs nila? Ilan po ba yung show cause order noon na sinunod at ilan yung hindi sumunod dahil di umano sa confidentiality? Pero lahat po ba sila ngayon kasunod ng hiningi ni Senate President Sherwin at itong audit procedure nyo, makukumpleto na po ba ng ERC yung larawan niyang fuel na mahalagang factor dyan sa generation pass-through na pinakamalaking item sa electric bill po? Ngayon po ay sinisimula namin dahil inuuna lang po namin kung ano yung mas urgent. Ito pong sa current na pag-audit namin at matapos ito, if this will already be in place, tinitingnan po namin kung ano yung nararapat na amendments doon sa aming umiiral na generation charge na adjustment mechanism, kung maaaring mayroon ganito munang verifikasyon na gagawin ng ERC kahit mabilisan lang bago magpapatupad ang ating mga distribution utilities ng kanilang generation charges and other charges for the current month. Ang talagang pong limitasyon namin, bukod of course sa personnel at resources ng commission, ay yung time. Meron po din kasing time element na involved dito dahil maikli lang ang window na pinag-uusapan natin na kung saan kung hindi kaagad magkakaroon ng bagong singil ang ating mga distribution utilities, halimbawa ay nitong nakaraang buwan ay talagang tumaas naman ang kanilang kuha ng generation mula sa mga generation companies, at kung ito ay hindi kaagad nila maipatutupad ang adjustment sa kanilang generation charge, mangangahulugan ito na mayroon silang hawakang cost na wala naman sa kanilang taripa. So pwede na kung mayroon talagang delay na mangyayari dahil sa pre-audit na gagawin ng ERC, ay titingnan naman namin kung paano matutulungan yung mga distribution utilities dahil sila naman ay sisingilin na nung kanilang supplier na nag-supply nitong nakaraang buwan pero hindi pa nila makolekta for the ensuing month. So, pero Chair, kung magkaroon man ng delay at sana kung magkaroon maikli lamang ito, kailangan namang tapusin yung audit, kasi kung hindi matapos ng ERC ang audit, paano nyo malalaman ano yung tamang batayan ng fuel cost na item na yan na malaking factor dun sa item ng generation sa bill, di po ba? Opo, meron naman po talagang post-audit na confirmation process na isinasagawa namin. Kaya lang ito ay in-schedule namin ng over 3 years dahil sa dami na rin po nung ating mga distribution utilities, may higit 140 sila. So ginrupo namin ng Luzon, Visayas, Mindanao, kada isang taon na nagdaan, mayroong isang distribution grupo ng distribution utilities ang magsusumite ng kanilang confirmation. So post-audit po, natitingnan lahat ng mga resibong at lahat ng supporting documents na isinusumite ng ating mga distribution utilities sa ERC buwan-buwan, pero yun nga din po ang tinitingnan namin kung paano pa ito medyo mas masisiksik yung timeline nang sa ganun mas immediate ang magiging action po namin. Oo, please, Chair, Mr. Chair, immediate. Hindi na kayang maghintay ng 3 taon yung mga consumers po natin. Ayaw natin ng may delay
sa mga distributors, pero siguro mas manipis pa yung buffer ng mga consumers para makapaghintay hindi lang sa mga refund na ang tagal-tagal mangyari, pero na magkaroon ng pagbaba sa tama namang dapat isingil sa kanila. And malaking inaasahan po doon yung audit ng ERC. Mr. Chair, for last question ko sa topic na to, gusto ko pong i-flash yung isang letter na ipinadala ng ERC kay Senate President, at ito ay nagpapakita na may mga generation companies talaga ayaw magbigay ng kanilang mga resibo para sa audit na yan. So, Chair Juan, ibig po bang sabihin sa sulat na ito, bukod sa nawawalang kuryente, bunga ng systems loss na unang agenda natin sa hearing ngayong umaga, na may nawawala ring mga resibo mula sa generation cost na maaring na ipapasa na rin, napapass through na rin, napapasalo na sa consumers. Kahit nga po, hindi napapayagang makompleto ang audit ng ERC. Pagdating naman po doon sa resibo, alam naman natin na kumpleto yung sinusumite buwan-buwan ng ating mga distribution utilities na supporting documents nila sa kalkulasyon nila ng kanilang pass-through charges, at kasama na nga dito ang generation charge. Subalit, kung gusto nga talaga natin na mas lalaliman pa at beberipikahin kung tama naman talaga yung sinisingil ng generation o yung binibill ng generation company. Ang alam naman po natin, marami sa ating mga utilities ang nakikipag-upuan sa kanilang generation supplier bago pa man nila tanggapin yung billing na yan, at nagkakaroon sila ng reconciliation at determination kung naaayon nga yun sa aprobadong formula. Pero ito po ay aksyon ng ating mga distribution utilities, at alam po namin, aminado kami, na dapat ang ERC po ay titingin din para nang sa ganun ay masiguro na tama lahat ang paniningil ng ating mga generation companies sa ating mga distribution utilities, at yung kalkulasyon ng mga distribution utilities sa kanilang pass-through charges na ini-impose sa kanilang mga consumers. Ilan po sa mga generation companies ay nag-comply na dun sa audit requirements ng ERC, at ilan pa yung hindi pa nagbibigay ng mga resibo nila? Dito po sa bagong isasagawa namin, kahapon lang po namin na-approve yung audit procedure. So ngayon pa lang po lalabas yung aming mga audit letters para sa kanila. Pero yung nakaraan po, yung nung sumabog yung Ukraine war, ilang porsyento yung nag-comply, ilang porsyento yung hindi pa nag-comply at hanggang ngayon? I'm sorry, Mr. Chair, hindi ko po dala ngayon, but we will gladly provide the committee the information po requested. Salamat, Chair, at salamat, Mr. Chair. May huling tanong ako mamaya, Mr. Chair, tungkol sa consumer protection. Salamat po. Susundan ko lang po itong topic ng fuel pass-through. Can you go back to the earlier slide? Kasi pag titignan natin dito, Chairman Juan, ang pinakamalaki talaga is generation. 60% of our electricity bill is generation. At pag titignan natin yung generation, wala lang breakdown dito, I'm very sure malaki dyan ay fuel. Except for RE, of course. No? But for coal, LNG, for gas, malaki dyan fuel. No? And alam naman natin, lahat ang fuel, pass-through yan. Pag tumaas ang presyo, consumer ang sasalo. Pag bumaba, ewan ko lang kung ibababa rin yung presyo kaagad. No? But ang punto natin dito, kung gusto natin pababayin yung electricity bill natin, dapat i-target natin yung pinakamalaking singil, which is generation. No? So that's why yan ang punto namin ni Senator Risa, na dapat ma-audit mabuti at makita natin kung tama ang ipinapasa sa consumers. Yan ang tanong ko, Chair Juan, is assuming na audit nyo hindi tama o labis-labis yung pinapasa sa consumer, is there a mechanism to compel the DU or the GenCo to refund? Opo, nakapaloob naman doon sa ating confirmation process na mayroon talagang refund and collect mechanism sa tuwing magkukumpirma tayo ng over or under recoveries in the implementation of the pass-through charges of our distribution utilities.
At dito nga din sa audit na isasagawa natin, nakalagay naman doon sa audit procedure na kung ang magiging findings ay nagkaroon ng over-recovery, ay maaaring magpalabas na ng direktiba ang komisyon agad-agad upang maipabalik yung kung ano man ang makikitang sobra without prejudice to the issuance of show cause orders. Yung over-recovery sa generation yan. But ito is assuming the pricing of fuel is mataas siya, more than market price or even more than what they have bought. Kung magkano yung bili nila. Pwede na i-refund yan ng DU o i-refund yan ng generation? Ang Assuming na nakita nyo na yung binili nila mas mababa tapos yung chinarge sa consumer mas mataas. Kung ang sumobra ang paniningil ay yung generation company, ang mangyayari po, ang refund ay isasagawa ng ating mga distribution utilities dahil sila yung naniningil sa kanilang mga consumers. Pero kukunin nila yan mula doon sa mga generator na hindi tumupad doon sa usapan o sa kontrata patungkol doon sa implementation ng fuel adjustment mechanism po nila. So titignan nyo rin yung kontrata ng dalawa dahil yung kontrata is between the DU and the generation. Opo, lalo na yung mga kontratang dumaan sa amin sa pag-aproba. Sige, ganito na lang. Please submit to the committee yung timetable nitong fuel pass-through audit para masundan rin namin. And nakita ko nga kanina doon sa slide ni Senator Risa na maraming hindi tumutupad. Give us also an update kung sino yung mga hindi tumutupad, no? Especially mga DUs. Can you go paki-move forward ulit in slide? Kasi nag-issue kayo ng 400 plus show cause orders. Ahead pa. In the next slide. Yan. So meron 104 DUs and 37 GenCos. In 104 DUs, mga regulated entities yan. May mga prangkisa yan na dumadaan sa Kongreso. So kung hindi sila sumusunod, pwedeng i-recommend ng ating chairman an audit of their franchise or even cancellation if necessary. No? But ang puntohon natin dito is we have to make sure na yung pinapasa sa consumers reasonable or tama. No? Wala naman tayong inaakusa. Ang gusto lang natin malaman na hindi inaabuso yung sitwasyon, no? Dahil nga mabilis ang pagtaas ng presyo ng fuel at hindi inaabuso yun. No? So yun ang punto naman ng committee. So submit to us a timetable, submit to us an audit plan, submit to us yung inyong resolution para mag-guide rin kami kung ano ba yung resolution ninyo. At of course, submit to us itong mga personalities na hindi ko nagko-comply. Oh, Mr. Chair, we will comply. Yeah. Second question is on the lifeline, no? Not lifeline, yung system loss. I was listening to Senator Risa and our chairman earlier. Tanong ko sa ERC tsaka sa DOE, yung sa SONA ni Presidente, na-consult ba kayo bago niya binanggit yun? Mr. Chair, on the part of the DOE, we have always supported the removal of the VAT on the But this is system removal loss. of the system loss Yes, and the but VAT. on the systems loss, we have submitted several when we were asked on the what should be part of the SONA. That is not one of those items that we. But I would have to check with the secretary if it was something that was discussed with her, Mr. Chair, and we will revert. To Kayo sa ERC being the regulator. Hindi po. Kasi ang ine-expect kong answer nyo kay Senator Risa, yung timetable, paano i-implement, this is a policy directive ng Presidente through the SONA. No? So in other words, dapat na i-implement ito. No? And ang ine-expect ko kung na-consult kayo, meron na kayong timetable kung kailan may i-implement. Meron na kayong mechanism kung kailan i-implement. Meron na rin kayong batas na ibibigay sa amin para i-hear na ng ating chairman. No, so that is the answer that I'm expecting from all of you. Hindi lang yung pag-aaralan natin ngayon, kundi implement